Sa ating paningin, kapag ang Diyos ang siya ngayon ay tumulong Tatawag yung asawa ko. sa lahat ng ating puso. Buong puso. Kaya sabi nila dapat alam naman ninyo wala kaming Pilipinong misal. Kaya kung may marinig kayong medyo ang Tagalog ay hindi Tagalog kundi Tagalog, sabi nyo kasi Tagalog Pangasinan na kasi. Okay? Hindi kayo umilit parang kaya mag-itayo po tayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutuginan kita parang kaaya-ayang lirang. Ipanin mo ang trompeta sa ating pagbababa. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, tutuginan kita parang kaaya-ayang lirang. Ipanin mo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Magalak tayo po. Amen. Kaya bati ngayon sa kanan mo, sabi niyo, mabuti na rito ka. Ayun po. Buti na rin po kayo lahat. Nakarating po kayo. Hindi tayo sa Panginoon. Panginoon, nilalamang ka ba lahat? Tulad ng sabi mo, kayo yung banal na kasulatan, kahit ang banal. Pagkasala, 7 days sa isang araw, Panginoon, awaan mo kami. Narito lang kami, Panginoon, dahil sa iyong dugo na pinagtubos mo sa amin. Kami hiyang-hiya sa sarili namin pang sa iyong bigay na kaligtasan na ngayon kami nakatayo dito sa aming pananalig sa iyong awa at iyong pagmamahal. Kristo, awaan mo tayo. Pinipon mo kami ngayong araw na ito dahil nilain mo kami sa higit lalong malawak, malalim, na talimat ng hindi namin hanggang ngayon nakikita. Panginoon, kawaan mo kami. Nawaan tayo ng Diyos, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi ko alam sa Pilipinas yung papilit na sa Pangasinan na ito. Pero sa English, siguro naintindihan nyo na rin. Glory to God in the highest, and peace on earth to man of good will. We praise you, we bless you, we glorify you, we give you thanks for your great Lord. Lord God, Heavenly King, Almighty God and Father,
Lord Jesus, Lamb of God, only begotten Son. Father, you take away the sin of the world. Have mercy on me. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on me. You sit at the right hand of the Father, receive our power. For you alone are the Lord. You alone are the Most High. You alone are the Most High Jesus Christ, the Holy Spirit, and the Word of God the Father. Panalangin ko lang. Panginoon, Ama, salamat kami ang iyong nangyayari ngayon. Mawain ko upang kami ngayon sa katotohanan ay totoong makinabang sa muling pagkabuhay ng Kristo Iliga. Siyang namumuhay na gagari kasama ka sa isa ng Espiritu Santo, isang Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsipo po kayo. Sa inyo ang may Bibliang Pilipino, meron pa dyan. Kung hindi kayo makarinig ng baliktad ng Tagalog, mga kapatid, ang unang Yung Biblia mong Tagalog. ay tungkol Saan nakalagay? Sa Santo Niño. Ang dahilan kung bakit tayo po ay tinito ay dahil sa pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos na tayo ay natutong maglingkod sa Kanya at maglingkod sa Kristo. At kung may narito na ang kanyang bisyon ay naiiba, kanyang dahil sa kanyang pagmimisyon kaya nataasan ng loob ang umilaw kahit hindi man niya alam siguro ay kaya nga natutunan na magpakumbaba sa ngalan ng pag-ibig sa ngalan ng pagpapatawad. Amen? Alam natin mga kapatid na hindi tunay na pagmamahal ang nag-exist. Hindi totoong pagmamahal yung hindi nagpapatawad. Kaya kung sa mission natin nangyayari na tayo ay nagagali, tayo ay Kita mo? kumbaga ay nawawalan ng loob, Tapos na. lahat yan ay isang pagsubok upang mangyari ang dapat na mangyari ngayon. Ang ating pagyabang lamang ay ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ating sarili. Sapagkat noon, ginamit rin ako ng Diyos upang isang taong baluktot ang kanyang likod, may 3 taon na nakaupo at hindi niya naitangwa ang kanyang ulo. At dahil sa banal na misa, mga kapatid, siya po ay nakalis. Okay? May mga nakarinig yun, pero ang tingin sa akin ay isang taong nagkababalag. Okay lang yun. Pero hindi okay, akala nila dapat sila'y tumaling kung sila ay magpa-pray over sa akin.
At nakita ko na hindi ang Diyos ang kanilang hinihingaan. Humihiling sila sa aking pagkatao, hindi sa Diyos na magsugo. Kaya pinapasito. Mabuti naman. At hiniling ko sa Diyos na kung gusto lang Diyos akong gamitin na magpagaling, ngayon hindi alam na ako pala ang ginamit. Kaya pag nakikita ko po kayo na pag kumbaga hindi kayo tumatanggap ng pera, hindi kayo kayo ay isang gawain na yun. Amen? Kaya itong nangyayaring mababasa natin ay isang pagsubok ay Pablo Bernabé. Ngunit madali nilang itong kumbaga natukunan ng kababaang loob. Amen. Ang sabi, uy, hindi kami, kundi ang Diyos. Kanawa, pakinggan natin napakaganda. Napapapuri sa Diyos. Lumindol ang kanilang bilangguan. At ang nakapilit na pintuan ay magbukas yun. At tuloy natakot yung warden. Kasi ang akala nila, anak niya, nakatakbo na yung dalawang bilanggo. Ngunit hindi, kasi ginamit pala ng Diyos ang kanyang takot. Tawag siyang kumilala sa Diyos na Pino. Kaya ang Diyos ay tumatawag hindi lamang sa mga kababalaghan, ng mga pangyayaring napanating hindi maintindihan ng tao, kundi mismo sa mga takot natin, kahinaan natin. Lahat yan ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay maging tiyak na nakalukod lagi ng Panginoon. Alam niyo, nung bata-bata po akong pare, nanyayahan po akong mag-misa sa mga ganitong grupo rin sa isang parokya. Sila nang gagamatin. Sabi ko, hindi ako mag-misa nyo. Kailangan mag-servisyo kayo, bisko. Sabi ko kasi, nakikita ko na hindi ako dapat doon. Sabi ng bisko sa'yo, mag-misa ka. Takot akong mag-misa. At gabi yun. Alam ba ninyo, 3 beses kami inilipat yung altar. Kasi napaka-ingay. Yung unang pinagtapatan ng altar, yung mga manok na taan, biglang nagtilaok na yung parang napulabot. Kaya nilipat hanggang 3 beses. Ay sabi ko, mabait ang nangyayari. Pero sa atin yata, tayo mapayap. Eh ngayon, huwag niyong pansinin, biglang tutunog yung sound system natin na walang kumakalabit. Dahil ganyan, ang kaaway natin narito rin. Narito rin ang kaaway. Kaya gustong mawalay kayo na pinig ng Panginoon at yan ang kapindahan. Huwag kayong mainit. Kaya tayo, sinong magpapahirap nito? Sinong magbabalik para hindi na ako marinig?